Mini vlog as a family of 5. Nagluto na nga ako nitong daing na bangos para sa umagahan namin. Habang nagluluto nga ako, inaayos ni Daddy yung alulod dyan. Wala naman nagtatanong pero ito nga ang asawa ko ay dating latero. Isa nga siya sa nagbubong dito sa bahay namin. Balik tayo dito. Tuwing hapon nga kasi ay umuulan na. Habang nasa bubong nga si Daddy at gumagawa, ito naman si Esang at sinisili pa siya. Maya-maya nga pagkatapos si Daddy ay naghain na rin ako para makakain na rin kami. Daing na bangos at nilagang itlog nga ang ulam namin. Hanggat maaari o hanggat kaya ay iniiwasan natin mag-ulam ng mga frozen foods. Tinawag ko na nga rin yung mga bata para sabay-sabay na kaming makapag-umagahan. Tuwing kumakain nga kami ay patayo-tayo ako dyan para susubuan ko na lang si Johan. Kadalasan si Daddy yung nauunang matapos kumain kaya naman siya yung humahalili sa akin para magpakain kay Johan. Minsan kasi ang gusto ni Johan susubuan siya pero minsan din naman ang gusto niya siyang mag-isa lang yung kakain. Pero ngayon nga dahil naglalaro siya, ayaw niyang maupo dun sa upuan niya para kumain. Pagkakain naman namin ng umagahan ay nagdilig lang din si Daddy. Tapos ako naman sinimulan ko ng paliguan yung mga bata. Tuwing umaga hindi pumapayag si Esang na siya yung mahuhuli. Ang gusto niya siya lagi yung mauunang paliguan. And naging routine na nga rin niya na kapag tapos niyang maligo ay magtututbrush na siya agad. Yan nga si Esang kapag nagtututbrush laging sa harap ng salamin. Hindi ko alam kung bakit pero feeling ko may kasama pa kasing laro iyon. Pagkatapos nga ni Esang, si Johan naman yung pinaliguan ko. Ito naman si Johan ang nakagawian niya pagkatapos niyang maligo gusto niya minamasahe pa siya sa likod. Pagkatapos nun ay maglalatch nga siya sa akin. Kaya ang nangyayari kadalasan habang pinapa-breastfeed ko siya ay nakakatulog na siya. Maya-maya nga ay pumasok dito si Daddy sa kwarto tapos may daladalang hagdan. Ilulusot kasi niya sa kisang may extension ng ginawa niyang solar setup. Para direkta na nga na isasaksak dito yung TV at saka yung cliff fan. Minsan pati yung dim light dito na rin namin isinasaksak. Fast forward, pagkatapos nga naming mananghalian ay gumayak na rin kami. May pupuntahan kasi kaming birthday doon pa sa Pandi. Ang usapan nga namin kaming apat ang lalakad. Pero nung nagbibihis na kami, si kuya nga ay nagpaiwan. Ayaw nga daw niyang sumama, maiiwanan na lang daw siya sa lola Dudi niya kasama si Johan. Eto nga si Jacob, nung lumalaki na siya ay hindi na siya nagsasasama sa amin pag umaalis kami. Kaya naman ang naging ending, ang umalis lang pumunta sa birthday ay ako, si Daddy at si Esang. Yung birthday nga na pinuntahan namin ay dito ginanap sa Sitio Antonio. Pagdating nga namin dito ay wala pang masyadong tao. Hindi pa rin naman nagsisimula yung program kaya kumuha muna si Daddy ng makakain itong si Esang. Maya-maya nga ay pinapunta na sa harapan lahat ng bata. Nung una nga ay ayaw pang pumunta ni Esang kasi nga nahihiya pa siya. Pero nagulat nga kami kasi maya-maya nung nag-start yung host ay isa siya sa mga natanong at sa harapan pa nga siya nagpunta. Asa mo naman? Okay. Tanggi. Ano daw? Tanggi. Siya si Sunny. Okay, sige. Ano yung favorite cartoon ay baby? Baby. No? English speaking ba to? Pagkatapos nga nun ay kinuha lang din namin siya sa harapan para nga makasabay namin siyang kumain. Eto nga sa Esang pagdating sa mga handaan hindi na namin yun masyadong iniintindi. Kasi marunong naman siya kumain mag-isa basta ikukuha mo lang siya ng pagkain. After nga niyan pinapunta lang ulit yung mga bata sa harapan kasi magsisimula na yung magic show. Nung una nga medyo nabobore pa siya dyan pero nung mga bandang gitna tsaka huli ay nakuha na yung atensyon lalo na nung mga may lumabas na aso at ahas. Nakakatuwa nga yung mga bata ang tatapang nila hindi sila nagsialisan sa upuan nila kahit dalawa na yung nilabas na ahas. Ay meron palang isa na batang tumakbo papunta dun sa mami niya pero the rest wala na, nagstay lang sila sa upuan nila. Pagkatapos ng animal show ay bubble show naman. Dito nga maliliit pa lang yung bubbles ay tuwang-tuwa na agad si Esang. Ayan nga tumatayo pa sa upuan para makiputok ng bubbles. After nga niyan siya naman yung ilagay doon sa loob ng bubbles. Actually lahat naman ng bata pina-experience niyan. Pero nakakatuwa sa Esang noong mga panahon na yan kasi sobrang active niya as in siya na lang din yung pumupunta sa harapan. Kahit hindi niya kami kasama ni Daddy pumupunta siyang mag-isa. Basta may mag-guide sa kanya. Kaya naman gustong-gusto namin siya isinasama sa mga ganito para ma-improve yung pakikipag-socialize niya. After nga niya ay nagpamili na rin sila ng mga loot bags. Nung nakita ni Esang na meron doon na parang pang painting activity ay pinabukas na niya agad yun. Sinimulan na niyang mag-paint habang nintay namin si Daddy. Nasa likod pa kasi siya kausap yung father ng birthday celebrant. Maya-maya nga lumapit na rin sa amin si Daddy at nag-aya ng umuwi. 5 na rin kasing mahigit kailangan pa niya mag-asikaso sa puguan. Bago nga kami umuwi ang sabi ko ay mag-picture kami doon sa gilid. Ang ganda nga kasi nung view doon sa gilid. Sayang nga lang at wala si Kuya pati si Johan. Si Johan kasi iniwanan talaga namin kasi sobrang init. Tapos si Kuya ayaw lang talaga niyang sumama. Habang nasa daan nga kami pa uwi ay nakatulog nga itong si Esang. Masyado kasi siyang nag-enjoy doon sa party. O paano hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood. God bless. Bye!